transport operators at cooperatives na tutol sa rekomendasyon ng Senado na suspindihin ang PUV Modernization Program nagmarcha sa tinatawag nilang Unity Walk. Senator Raffy Tulfo nagsalita na tungkol sa mga patuloy umanong nag-a-assume tungkol sa planong politikal nilang magkakapatid. Pagdating sa mga survey, nangunguna ka. Oops! Sige, I will run for president. At Korean superstar Kim Ji won overwhelmed at feeling ang at home sa kanyang pagbisita dito sa Pilipinas. Super mga hip-hop. Ang normal na tao lang. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Sa iba pang balita, nagsagawa ng Unity Walk ang transport cooperatives. Mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City, nagmarcha sila papunta sa Mendiola. Hinarang pa sila noong una pero natuloy din ang kanilang kilos protesta para tutulan na ang ibinabang resolusyon ng Senado na naglalayong suspindihin muna ang PUV Modernization Program. Kaugnay niya makakausap natin si Melencio Boy Vargas, ang presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ay, magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa inyo pong taga-subaybay at taga-pakinig. Salamat po sa oras, Sir Boy. Sir Boy, bilang isa po sa mga pro-PUV Modernization Program, bakit dapat po magtuloy-tuloy ang programa? Ano po yung mga naging magandang epekto ng programa sa mga operators at drivers? Alam niyo po itong PUV program, ito po dapat ituloy dahil unang-una marami na pong sumunod dito. Dahil 80% na po yung sumunod dito Ma'am Cheryl tapos po yung mga 20%, ako po personally sa tingin ko parang hindi po kami napakinggan na 80%, ang parang napakinggan lang yung 20%. Kasi po, ito po yung programa ng gobyerno. Ngayon, ang gusto rin magpatigil, gobyerno din. Di po ba ang Senado, gobyerno rin? Di po ba? Ngayon, ako lang po, kung nung pa nila gustong ipatigil to, dapat sa una pa lang, tinutulan nila para hindi na po natuloy ito. Hindi po yung kung kailan marami nang sumunod ay parang bigla nyo nila ipapatigil. Marami naman pong madidismaya rito yung mga sumunod po. Yun po yun Ma'am Cheryl. So, Sir Boy, parang sinasabi po natin, masyado nang huli para umaksyon pa yung Senado. Sana inaga-agahan nila yung pagtingin po dito sa PUV Modernization Program. Tama po kayo. Tama po kayo dun sa sinabi nyo. Opo, sakaling matuloy po ang suspension sa programa, no, Sir Boy, ano-ano yung pwedeng maging epekto po nito sa mga nag-consolidate operator at driver? Malaki pong magiging epekto to dahil mag-demoralize po yung mga sumunod na rito sa gobyerno. Kasi po yung iba po ay may utang na sa bangko na milyon-milyon na po ang utang nila. Tapos biglang ipapatigil mo to, ay para naman po sila po yung mag-demoralize dito. Kami po halos, pati po kaming Magnificent 7, mag-demoralize po kami rito. Dahil bakit po ipapatigil to kung kailan konti na lang yung magiging para matuloy-tuloy na lahat ito, 20% na lang yung pwedeng sumama. Kung meron po silang nakikitang sinasabi nilang may mga butas yung batas, dapat po nag-usap-usap at dapat po ito, ang ginawa nila, yung mga sinasabi niyo pang butas, dapat solusyonan. Hindi po yung suspension, dapat po solusyon ang gawin natin.
Una na pong tiniyak ng DOTR na tuloy ito namang PUV modernization sa kabila po ng resolusyon ng Senado na isuspindi nga po ito. Nakausap nyo na rin po ba ang LTFRB o DOTR kaugnay nito? At ano rin ho Opo, ang ano po ang ipinangako po nila sa inyo? Ang pinangako po nila, ito po sinabi nila, tuloy itong PUBMP. Kaya nga po kami, inaantay po namin yung sinasabi nila suspension. At saka Ma'am Cheryl, ito lang po, ang presidente na po nagsabi na ito po ituloy na tapos wala na pong extension. Ngayon, tingin nyo, babawiin pa ng ating kagalang-galang na Pangulo to, yung sinabi niya? Ngayon sila po, gumawa lang sila ng resolusyon, Ma'am Cheryl, kung saan, dadali nila kay Pangulo to. I-recommenda nila. Pero, siyempre po, sa tingin nyo, kung sa dami na ng nag-modern jeepney, tingin po ba ninyo, papayag pa si Presidente na ating kagalang-galang na Pangulo na i-suspend ito? Ano po ang ating mensahe sa Senado? Ako po, ang mensahe ko lang sa Senado, sana wag kayo padalos-dalos, kausapin nyo kami, at kung wag po suspension, solusyon po yung dapat natin pag-usapan dito. At ako po, Ma'am Cheryl, lahat po ng pumirma doon sa resolusyon ng Senado, mananawagan po ako sa lahat ng miyembro ng ALTODAP na wag po silang iboto. Sa susunod na eleksyon po? Opo, tama po kayo. Marami naman pong papasok na mga dating mga senador na magagaling eh. Doon tayo pumoto sa kanila. Dahil dapat po, kinausap nila kami, magtulungan kung ano yung maging problema. Hindi po yung ganang, bigla na lang po kami nagulat. At Ma'am Cheryl, isa po ako andun sa hearing yung nakaraan, na kung saan, hindi po ako nakapagsalita. Dapat po, nagtataas ako ng kamay, dapat binigyan nila ako ng pagkakataon magsalita para naipaliwanag ko yung naipaliwanag po namin. Hindi po, nabigla na lang na yung kagalang-galang natin na presidente ng Senado, basta nagsalita kay Senador Tulfo, na gumawa ng isang resolution, siya magpapapirma. Napasakit naman po yung ginawa sa amin na yun, para naman po niya kami sinampal. Wala po bang lumapit or nakipagdialogo na kahit sinong senador po para din marinig po yung inyong side kung bakit po kayo umaalma sa suspension? Wala po. Bukas naman po kami. Ang Magnificent 7 po ay bukas. Kung makikipag-dialogue po sila sa amin, bukas po kami humarap para ipaliwanag po namin kung ano kabutihan at kagandahan itong modernization, yung PUBMP modernization. Kaso po, wala eh. Pero nagka-hearing naman din po pala. Opo, nagka-hearing. Kaya nga nagulat nga po kami. Dahil nung nagka-hearing, nung ang binigyan ng pagkakataon magsalita, yung huling hearing namin, yung pong 20%. So, doon po kami nagulat. Tapos bigla po na lang nagsalita si Senate President natin na kung saan gumawa ng isang resolution at papahinto po niya to. So, ang sinasabi po ba natin, Sir Boy, hindi po narinig ang inyong panig man lang? Tama po kayo. Doon sa panig po namin, ako po, andun ako personal, nagtataos ako ng kamay. Hindi po kami nabigyan ng pagkakataon doon na makapagsalita. Okay. After po nitong inyong Unity Walk, ano po ang susunod na ihakbang po ninyo? Ma'am Cheryl, gusto ko pa ipaliwanag sa inyo, hindi po kami sumama sa Unity Walk, ang Magnificent 7. Hindi po kami kasama doon. May ibang grupo po yan na mga kooperatiba na sarili po nilang initiation. Kami po hindi sumama dyan. Ngayon, sa amin po, yung Magnificent 7, nung nagkaroon po kami ng press con, marami po kami doon na nag-press con nung next Monday. Ang gusto po namin mangyari, tawagin uli namin yung aming mga tao at ikukonsulta po namin sa kanila kung ano yung gagawin namin sa susunod pag itinuloy po nila to. Yun po, Ma'am Sherry, gusto po namin bigyan ng pagkakataon yung mga sumama sa amin sa press con na matanong din sila. Hindi po yung kami lang Magnificent 7 na magdidesisyon. Alright. Marami pong salamat sa inyong oras, ALTODAP President Boy Vargas. Nakatakda na ring lumagda ng kasunduan ng Pilipinas at Germany para sa pagpapalakas ng kanilang defense cooperation. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza.
Pagpapalakas sa defense cooperation ng Pilipinas at Germany, yan ang pakay ng pagbisita ni German Defense Minister Boris Pistorius sa bansa. Ngayong umaga, nakipagpulong si Pistorius kay Pangulong Bongbong Marcos kung saan nagpasalamat si PBBM sa suporta ng Germany pagdating sa usapin sa West Philippine Sea. We are grateful to Germany for continuing to support rules-based international law. Binanggit din ng Pangulo ang naging talakayan nila ni German Chancellor Olaf Scholz tungkol sa global politics sa naging pagbisita niya sa Berlin noong Marso. Sa kanyang panig, ang pagpapalawak sa defense cooperation ng Pilipinas at Germany naman ang tinutukan ni Pistorius. Target malagdaan ang kasunduan bago matapos ang taon. Very thoughtful, very candid, and we decided both that we would like to have the security agreement, the defense agreement between our two countries, and we want to try to sign it until the end of the year. Mahalaga raw na tiyakin ang kapayapaan at seguridad sa Indo-Pacific region dahil nakaaapekto rin ito sa iba pang mga bansa. Kasama rin sa pulong sa palasyo sina German Ambassador to the Philippines Andreas Pafernashki at Defense Secretary Gibot Yodoro. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Tinuluyan ng ireklamo ni PCSO General Manager Mel Robles ang isang vlogger na naninira sa kanya. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Ivan Tarinque. Formal lang inumpisahan ngayong buwan ang pagpapatayo ng bagong PCSO Corporate Center sa Ermita, Manila. Nagkakahalagang 2.2 billion pesos ultra-modern building. Magiging operational ito 24/7. Kaya tinitignan na rin maging permanenteng bahay ng ahensya. Magiging bahay din ito ng frontline services, medical at charity departments at maging ibang satellite government offices. Sa tatlong palapag naman na gaming at multipurpose building, ay magiging dedicated naman sa draw court, gaming operations. Advanced na rin ang mga building na ito dahil sa ICT-enabled facilities at technology kontra lindol. Kasunod niyan, nitong linggo ay nag-file si PCSO General Manager Mel Robles ng defamation at invasion of privacy kontra sa vlogger na si Claire Contreras o kilala rin bilang si Maharlika. Sa 36 pages na complaint, biktima raw si Robles at ang kanyang pamilya ng mga malisyoso at mapanirang puring akusasyon. You are accusing me of hiring and killing, committing murder, and then you expose my daughter. Pag naging victim ng hate crime ako, I don't know. Ano yan? Anong klase yan? Sa higit 20 videos online, inakusahan si Robles ng contract killing, pagpulong sa mga terorista at pagnanakaw sa mga Pilipino. Dahil dito at safety ng kanyang pamilya, nagsampan na sila ng complaint noong July 15 sa California. Our security protocol will have to change. No? You're affecting people, you're destroying lives, no? Because of an irresponsible statement. Hindi rin daw alam ng mga Robles kung bakit patuloy silang binabanatan online ni Maharlika. Hanggang sa ngayon, wala pang sagot sa reklamo ni Robles ang vlogger na si Maharlika. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Ginugunita ngayon ang pagkakatatag sa probinsya ng Cebu. Mahigit 4 na siglo na ang nakararaan. Kasama si First Lady Liza Araneta Marcos sa nakisaya sa okasyon. Yan na ang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to kanimo dahil Sharon, dito tayo ngayon sa Kapitolyo ng Cebu para tumayan ang 455th founding anniversary ng Cebu Province. Pinangunahan ang pagdiriwang ng ni Governor Gwen Garcia, mga Cebu mayors, congressman at iba pang mga lokal na opisyal. Dumalo rin sa pagdiriwang dito ang sa iba't ibang rehiyon sa Visayas. Dito rin sina First Lady Liza Araneta Marcos at 3 mga cabinet secretaries. Nimulan ang aktibidad sa flag ceremony kasama ang unang ginang na sinundan ng commemorative tree planting sa gilid ng estatwa ni Dato Lapu-Lapu sa loob ng Capitol Compound. Nilibot din ang mga opisyal sa pagbubukas ng tabo sa Kapitolyo. Sa Cebuano, ang tabo ay parang isang maliit na merkado. Tampok sa tabo sa Kapitolyo ang mga produkto at delicacies ng bawat syudad at bayan ng Cebu Province gaya ng siyempre ng Cebu Lechon, Chicharon, mga lokal na kakanin at mga prestong isda. Bayan, pati na rin mga tela at sari-sari pang mga souvenirs. Highlight ng programa kanina ang signing of manifesto of support ng mga Cebu officials para kay President Bongbong Marcos. Sa presentasyon kanina, napaiyak pa si First Lady
lalo na noong balikan ang election campaign sa Cebu kung saan si PBBM ang pinakaunang Marcos na nanalo bilang presidente. Napayak muli sa kanyang talumpati dahil naramdaman daw niya kung gaano kamahal ng Cebu si BBM. Mamaya, Cheryl, pupunta sa Cebu Capitol Heritage Park para mag-turn over ng mobile clinics mula sa Office of the First Lady para sa mga probinsya ng Region 6, 7 at 8 o mga rehiyon ng Visayas. Isang buwan na pagdiriwang dito sa Cebu at nakahilera sa mga aktibidad ang Pasigarbo sa Subo 2025 at 2024 kung saan magpapatigasan ng galing ang mga 51 LGUs sa Cebu at ng kanilang mga sariling festival. Yan ang mga balitang dako galing dito sa Subo. Balik sa imuha diha, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Maugong nga ang pangalan ng magkakapatid na Tulfo sa susunod na senatorial race. Kaya si Senator Raffy Tulfo may payo sa kanyang mga kapatid. Sabi mo nga, gusto mo action agad. Pero sometimes you get impatient. Madali ako mapikon. Ang nasa isip ko palagi, kung kaya nila, ba't hindi ko kaya? Dalawa sa kapatid mo nangunguna sa survey. So magkaka-T3 sa Senate. Huwag niyong sayangin ang boto ng tao. Pagdating sa mga survey, nangunguna ka. Oops! Sige, I will run for president. Abangan ang kabuuan ng aking one-on-one interview kay Senator Raffy Tulfo mamayang 6:15 ng gabi sa Long Take ng One News. Hola mga kapatid! Bumisita po sa Pilipinas ang Queen of Tears star, si Queen Kim Ji-won. At may pa-surprise din po siya sa mga hindi po nakapasok sa kanyang super sold out na fan meet. Narito po ang report. Thank you so much. Up close na nakita ng Pinoy fans ang Korean superstar na si Kim Ji-won sa isang press conference. Para ito sa kanyang Be My One fan meet visit sa New Frontier Theater noong Sabado, hatid ng Pop Live World. Overwhelmed daw si Kim Ji-won sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans sa huling record-breaking K-drama niya na Queen of Tears, kung saan gumanap siya bilang si Hong Hae-in. 너무 감사하게도 이제 너무 좋은 케미에 대해서 말씀하셨어요. It's my first time to meet my fans at natutuwa talaga ako as an actress na makita yung mga banners and wini-wave. And fans are shouting the role I played. That was very touching. Guys, eto na yung first ever fan meet ni Kim Ji-won dito sa Pilipinas. At dito po, may official at exclusive photo cards pa. At sold out na nga ito, no? Maswerte na ng Pilipinas dahil dito po nagkaroon ng press con si Hong Hae-in! Hey na! Si Kim Ji-won. Game na game siyang nakipagkulitan. Ginawa pa nga niya ang trending na, ka muna, At dahil sold out ang fan meet, maraming fans mula sa iba't ibang probinsya ang hindi nakapasok sa venue. Kaya sinurpresa na lang sila nang biglang lumabas si Jiwoni. Si Ma'am Shimelay, isa naman sa nagbihis Hong Hae-in at tumakas daw saglit sa PBB Gen 11 Eviction Night. Mapanood lang ng live ang idol niya. Kailangan ko lang makikita talaga si Hong Hae-in. Kasi grabe talaga yung story nila ni Kim So-yoon na talagang grabe yung pag-marriage nila. They surpass it. Dinagsari ng mga Pinoy Midzi ang press con ng Korean girl group na ITZY noong Sabado. Present ang member sa sina Yeji, Ryujin, Sheryoung at Yuna. Hindi naman nakadalo si Lia dahil sa health issue, pero naging masaya pa rin naman ang event dahil sa ilang paandar ng ITZY. Gaya ng challenge na Who's Most Likely To? Who is most likely to be the group prankster? 네, 그룹에서 한기가 제일 많은 것 같은 사람은 Okay, so we have 2 votes for Ryujin and also 2 votes for Yuna. Naghiyawan din ang mga fans na magsalita ng Tagalog ang ITZY members. Kinabukasan, umarangkada rin ang kanilang Born to Be World Tour sa SM Mall of Asia Arena. Pasabog ang opening performance ng ITZY. Pinorform din nila ang kanilang hit song na Dala Dala, Wannabe at Swipe.
Surpresa rin daw sinayaw ng Bini ang hit song na Pantropiko. Ito naman sa mga cinema goers out there, more reason to be excited dahil binuksan na po ang 20th Cinemalaya. At syempre, para bigyan po ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Opisyal nang sinimula ng Cinemalaya 2024. Dito lang yan sa Ayala Malls, Manila Bay. Tinitiyak po namin lahat ng pelikula ng Cinemalaya sa taong ito may lakas, may lalim, may loob. What a time to be alive para sa Pinoy independent films. Pinuno ba naman ng fans, production team, actors and actresses ang opening night ng Cinemalaya 20 last Friday sa Ayala Malls, Manila Bay. Bilang nga dyan ang iba't ibang cast at crew ng 10 short films at full-length films in their best looks para sa red carpet. Kabilang dyan si Meryl Soriano para sa short film na Primetime Mother at Maylene Dizon para sa pelikulang The Hearing. Samantala, hinanap man ng fans, hindi dumating ang bida ng pelikulang Balota na si Marian Rivera. Agaw-eksena naman ang award-winning actress na si Dolly De Leon bilang isa sa mga jury sa main competition, together with Nicanor Chongson, Nicola Marzano, Gerald Tarog, and Ahmed Mustaba Zamal. Nang matanong nga tungkol sa role niya bilang juror. What's difficult about being a juror for anything is pag maganda lahat, and feeling ko maganda lahat. So yun ang problema. Ang mensahe naman ng Cinemalaya President at batikang aktres na si Loris Guillen sa mga kalahok. Well, this is the 20th anniversary, the 20th edition of Cinemalaya. So we expect something different, something strong, something exciting, and I really wish all the filmmakers who are participating in the competition, I wish you all good luck. Tinunda ng red carpet event ng opening ceremonies at screening ng opening film na The Gospel of the Beast ni Cheryl Dayok. For this edition of the Cinemalaya, wala raw mabibiling festival pass, ngunit available ang tickets per film for 300 pesos each. Makikita ang official schedule ng mga pelikula sa CCP and Cinemalaya pages. Everyone, please supportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Ito na yung pinakamatagal nating hinihintay na magbukas muli ang cinema. Future po natin ito at ang contribution lang po natin ay pumunta sa sinehan. Napakadali lang po. Yayain yung pamilya nyo, jowa nyo, tita, tito, lolo, lola. Pwede kayong popcorn, saya gawin nating event. Bukod nga dito sa Ayala Malls, Manila Bay, mapapanood ang mga tampok na pelikula ng Cinemalaya sa Market, Greenbelt, Trinoma at UP Town Center from August 2 to 11. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Big winner po ang most awarded MMFF 2023 film na Gomburza sa Luna Awards ng Film Academy of the Philippines. Pinarangalan po ang Gomburza bilang pinakamaganda at pinakamahusay na pelikula ng taon o Best Picture. Nagwagi ring Best Director si Pepe Diokno na labis-labis ang pasasalamat. Nakuha rin ang pelikulang Best Cinematography, Best Production Design at Best Sound. Itinuturing na Oscars ng bansa ang Luna Awards. Napakalaking recognition, napakalaking honor. At sana ito na ulit yung simula at wag nang maulit na mamatay ulit yung paggawa ng mga historical films. Mga kapatid, inalala po ng showbiz industry ang pumanaw na haligi ng entertainment na si Mother Lily Monteverde. Pumanaw po si Mother Lily sa edad na 85 nitong linggo ng umaga. Siya po ang founder ng Regal Entertainment na nagbigay daan sa karera ng mga tinaguriang Regal Babies. Si Diamond star Maricel Soriano, napaka-blessed daw na nagkaroon ng producer na hindi lang kaibigan kundi isa rin pong ina. Sabi rin ni Manilyn Reynes, hindi niya malilimutan si Mother Lily. Binawian ng buhay si Mother Lily 5 araw lang makalipas ang pagpanaw ng kanyang asawa na si Leonardo Monteverde. 1962 nang itatag ni Mother Lily ang Regal Entertainment kung saan daan-daang pelikula po ang na-produce niya. Ginawaran din siya na ina ng pelikulang Pilipino Award noong 2017 at Lifetime Achievement Award noong isang taon ng Film Development Council of the Philippines. Nakikiramay po ang buong industriya. Yan po ang lita sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ.
At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.